Hello Capricorn, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. First card ni Capricorn, we have 5th chakra, Archangel Gabriel. Yung 5th chakra natin is the throat chakra. This is our lalamunan, which is the energy center for expression, no? For communication, yung ganun. Kaya po pwede, no, na this is a reminder para sa'yo na napakahalaga ng pakikipag-communicate, no, sa mga tao, regardless kung ano man ang kailangan ninyong, kung ano man ang inyong sitwasyon. Diba? Kung meron kayong mga transactions, may mga negotiations, may mga importante kayong pakikipag-usap dapat na gagawin. So, yun, express yourself. Okay? That is a reminder for you to express yourself. Put your thoughts and your feelings and emotions into words para kung ano yung gusto ninyong iparating, no, sa iba, masasabi mo yon, no, or sabihin mo. Okay? Kasi papaano mo din naman ma-express yung sarili mo, 'di ba? Kung ano yung gusto mo talagang sabihin, ano yung nilalaman ng isip at puso mo if you are not going to say something, if you are not going to talk, if you are not going to put a voice into kung ano man, no, yung saloobin mo or kung ano man yung iniisip mo, 'di ba? So, what else? We have Goddess of the Moon. Ayan. So, this is a reminder din para sa inyo, na parang mag-ano kayo, mag-surrender kayo sa universe, 'di ba? Listen and follow, always listen and follow what your intuition is telling you kasi ang daming guidance, no, na binibigay sa iyo ang divine. Lalo-lalo na around this time, napakalakas ng intuition mo, napakalakas ng inyong psychic abilities, heightened siya. Kaya this is the best time for you to listen to your intuition, listen to the guidance of the divine dahil maaaring nandiyan dyan, no, yung mga mensahe niya para sa iyo. Okay? We have adjacent possibilities. Wag lang kayong mag-focus sa kung ano lang ang nasa harapan ninyo, ano lang ang naiisip ninyo, because there are other adjacent possibilities, other opportunities na pwede ninyong i-consider para magamit ninyo sa pagdedesisyon or para magamit ninyo na ma-solve, no, kung ano man ang kunyari may mga issues or problema na kinakaharap kayo. Alright? So, tumingin kayo sa paligid, no? Pakinggan din ninyo yung mga siguro may mga tips sa inyo ang iba, may mga suggestions sa inyo kung sino man. So, there's nothing wrong in considering them. Pakinggan ninyo kasi you never know, baka makapulot kayo doon ng inspirasyon, makapulot kayo doon ng idea, 'di ba? Pero yun, wag ninyong babaliwalain yung mga oportunidad or posibilidad na nandiyan sa paligid ninyo. Okay? Kasi po pwedeng makatulong sila. So, we have second chakra, Archangel Ariel. Yung second chakra natin, ito yung energy center na nag-govern ng ating intimacy, sensuality, ito yung creativity din. So, po pwede, no, na kunyari sa inyo na may mga karelasyon, po pwedeng ito yung inyong issue sa ngayon. No? Baka nagkakaroon kayo ng issue regarding intimacy, regarding um, spending quality time with your person, 'di ba? Yung ganun. Kaya, this could be a reminder para sa iyo na baka kasi ito yung dapat ninyong i-address, no? Para mas maging masaya, mas magiging exciting, mas magiging passionate kayo sa inyong person. Okay? So, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, next card ninyo, we have Moon Lore, Ebb and Flow. So, this is the time, no? Since meron din tayong Goddess of the Moon, tapos meron tayong Ebb and Flow. So, parang magkamag-anak, no, yung message na to. So, pwede talaga na maraming guidance ang pinapadala sa inyo ng Divine Universe sa ngayon. Kaya, it's about time na for you to tune in to your intuition talaga para mapakinggan ninyo ito. You know? And this is also a reminder para sa'yo na it's better to surrender to the Divine. Kung meron kayong mga worries,
meron kayong mga kinai-stressan na sitwasyon or mga bagay, maaari 'no, na that is beyond your control. Otherwise, kung hindi 'yan kung kontrolado ninyo 'yan, hindi na kayo magwo-worry about that kasi puwede na kayong may gawin diyan. Puwede na ninyong baguhin 'yan, i-improve 'yan or whatsoever, 'di ba? Pero definitely, this is something 'no, na hindi mo kontrolado. Kaya 'wag mo nang ipagpilitan kung ano ang gusto mo diyan, mas magandang ialay mo na lang 'yan sa universe, lift it all up to God, and just go with the flow, 'di ba? Let go and let God kumbaga. Let go and let God help you, support you diyan sa kung anong dapat na mangyari diyan, 'di ba? At 'wag mo nang ipagpilitan yung sarili mo diyan, 'di ba? Or kung ano ang gusto mo. So, what else? You have acceptance. Ayan. Maaari din na you are going to be, realizing na it's better to just accept what is. Kung ano ang nangyayari, ano nag-unfold, just embrace it. Kasi, ganun talaga, no? The life is about cycles. Life is about it's about mystery. May maraming bagay na nangyayari na hindi natin naiintindihan, maraming bagay na hindi natin na-define, 'di ba? Hindi natin nahahanapan ng rason. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya it's better if we just accept as is, no? At magtiwala na lang tayo sa plano ng divine universe. May mga bagay, no, na mga nagtatapos, mayroong mga bagay na nagsisimula, 'di ba? That's a cycle of life at hindi natin kontrolado yon. So, we have serenity, be calm. Maaaring ito yung kailangan din ninyong gawin. Kalmahin ninyo ang inyong sarili, 'di ba? Spend time, 'di ba, for tranquility. Ma-experience ninyo yung tranquility, ma-experience ninyo yung um, ma-experience ninyo yung tranquility and serenity at para magkaroon kayo ng peace, 'di ba? Kalmahin mo yung inyong sarili. Makakatulong ito para maibalik mo sa sentro yung sarili mo. Makakatulong ito para maibalik mo yung sarili mo sa sentro, sa balanse, yung gano'n, okay? So, we have dreaming. Be aware of your dreams. Okay? Be aware of your dreams. Kasi, that is also guidance para sa atin ng Divine Universe. Yung mga panaginip natin na yan. Kaya, kailangan na aware kayo sa kung anong mga elements na napapanaginipan ninyo. Kasi, divine guidance yan eh. Okay? Kailangan natin yan. Kailangan mo yan. Siguro sa inyong sitwasyon, pwede may mga sitwasyon kayo ngayon na alam mo yung kailangan mo ng divine intervention or divine guidance. And maaari na dinadaan ngayon ng universe yung gabay niya through your panaginip. Kaya make sure that you are paying attention to your dreams. Find the meaning of your dreams. No? Makakatulong sa inyo din ang Google. If you search on Google, ano yung dream meaning, no? Doon sa inyong mga napapanaginipan, kung anong mga elemento, yun, mas maiintindihan mo kung ano ang message sa'yo ng universe. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.